Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Dalawang miyembro ng KOJC na pinamumunuan ni Pastor Kibuloy ang nasawi matapos ang isang raid na isinagawa ng mga espesyal na unit ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni unang ginang na si Smags at ni Senadora Riza Hontiveros. Ayon sa mga ulat, ang operasyon ay isinagawa bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa umano'y iligal na mga aktibidad na kinasusungkutan ng grupo ni Kibuloy. Ang nasabing operasyon na isinagawa noong nakaraang gabi ay pinangungunahan ng isang task force na binuo ng unang ginang at ng senadora upang tugunan ang mga akusasyon laban kay Kibuloy at sa kanyang mga tagasunod. Hindi pa malinaw ang kabuang detalye ng operasyon, ngunit ayon sa ilang mga saksi, naging marahas ang enkwentro na nauwi sa pagsawi ng dalawang miyembro ng grupo. Inaasahan na ito'y magdudulot ng malalim na diskusyon at kontrobersya, lalo na't malapit si Kibuloy sa ilang mga mambabata o mataas na opisyal ng pamahalaan. Dagdag pa rito, binatikos ng ilang grupo ang timing at paraan ng operasyon na sinasabing hindi umano ito na ayon sa due process at karapatang pantao. Sa gitna ng insidente, naglabas naman ng pahayag ang mga kaalyado ni Kibuloy na nagsasabing maghahain sila ng kaso laban sa mga responsable sa operasyon. Hinihingi rin nila ang hustisya para sa mga nasawi at mga pananagutan ng mga nasa likod ng raid. Samantala, ang mga taga-suporta ni Ginang Smags at Senadora Hontiveros ay nagpahayag ng kanilang suporta sa isinagawang operasyon. Sinasabing ito ay bahagi ng kanilang kampanya laban sa katiwalian at pang-aabuso. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang alamin ang mga tunay na pangyayari sa likod ng madugong raid. Nakabantay din ang publiko sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan at kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema ukol sa isyong ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Dito sa PH Update, sasama ho tayo at mananawagan tayo sa ating mga kababayan na lumahok sa mga pagtitipon na kung saan maipapahayag natin ang ating nararamdaman dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Pakinggan ho natin ang mga sasabihin ni Torre dito sa dito sa footage na to. Ganyan ka walang puso yung kapulisan. May nahimatay na, dinaanan lang. Magkakaproblema pa tayo dito. Grabe boss niya, sana nakangiti pa. Diyos ko. Napakawalang puso. Grabe yung pinagpuri na palabas sa ang gusto lang ho talaga nila yung kung ano yung inuutos ng mga nasa taas sa kanila. Wala ho silang pakialam kung may masawi, may masaktan, o kung ano pa mang mangyari dyan. Wala ho silang pakialam. Nakakalungkot ho. Ganito na ho ang nangyari sa kapulisan natin. Kayo ho, para sa ating mga kababayan, masaya pa ho ba kayo sa mga pinaggagawa nito mga pulis na to dyan sa Davao City? Isa ho sa safest na lugar sa Pilipinas, sa Southeast Asia yan, Davao. Pero tingnan nyo naman ho ang ginagawa nitong si Torre dyan. Ginugulo ho nila ang Davao City. Welcome si Torre sa KOJ's compound. Sabi niya ito. Yan, nakangiti pa si Torre kanina. Palabas na siya ngayon ng KOJC compound kasama ang ibang mga pulis, pero yung ibang mga bata-bata nandito sa compound, nandito pa rin sa loob, hindi pa rin lumalabas.
Sa mga galit kay Pastor Apollo Kibuloy, pakishare ho ng ating video ha. Sa mga galit kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Pastor Apollo Kibuloy kayo galit. Ha? Alam naman natin kung anong kinagagalitan ng mga yan eh. Diba? Lalo na yung mga taga-subaybay ng ABS-CBN. Yung nakibanwagon doon sa meme kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero yung mga miyembro ng KOJC, ibang usapan na ho yun. Disclaimer ho muna, hindi ho tayo miyembro, hindi ho tayo kasapi ng KOJC. Pero dahil mga Pilipino yung mga yan, meron din ho silang karapatan. May anunsyo na naman si Torre, partner. Sumampa sa mantrak eh. Ngayong wala naman sila nakita dito sa loob ng compound. Iniwan niya yung kanya mga tropa at bata-bata yung pulis dito sa loob. Hindi pa sila lumalabas, siya lang ang lumabas ng gate. Huwag papasukin kahit sino. Inulit na naman. Mga kasama, taga lang ng konti. Meron tayong sinesearch ngayon. Wala. Inulit lang yan. Merong sinesearch, ang tagal nyo na, alas 4 pa lang ata ng madaling araw o alas 3, nandyan na kayo. Ano pang sinesearch nyo? Ang sabihin nyo, gusto nyong okupahan yan. Dahil gigil na yung mga amo nyo na kunin ang mga ari-arian ng KOJC. Yung matagal-tagal ito dahil gagamitan natin ng radar. Bukas lang. Wala papasok. Pasok sa compound ang mga nasa labas. Sa mga religious group ho sa Pilipinas, tama pa ho ba ang ginagawa nitong itong administrasyon na to dito sa ano? I-comment nyo nga ho sa baba nang mapag-usapan natin yan. Pagmamay-ari ng KOJC, pinasok ng pulis, ngayon itong si Torre ayaw na hong papasukin yung mga may-ari sa bahay. Anong klaseng kalokohan yan? Nagsiserve lang kayo ng warrant o nagsisearch kayo. Ngayon wala kayong nakita, ayaw nyo nang papasukin yung may-ari ng bahay. Tama ho ba yan? Sabi niya sa kapulisan, magtsaga-tsagalang daw. Magtsaga-tsagalang daw. Bantayan natin. Gagawa yan ng eksena kasi wala sila nakuha. Tapos na po. Tapos na po. Totoo ho yun, no? Sa tingin natin, gagawa ho sila ng eksena para meron silang mapakitang accomplishment dyan sa ginawa nila na yan. Kasi wala si Pastor Apollo Kibuloy. Di ho nila nahuli. No? Di ho nila nahuli. Gagawa po yan ng eksena. Doon sa religious aspect nitong issue na to, wala ho tayong ano dyan. Kumbaga yung political aspect ho. Kasi talagang nakulayan na ho ng politika yung paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy na yan. At lahat ng ari-arian ng KOJC gusto hong kamkamin ng Estado. Yun ho ang katotohanan sa mga nangyayari. Ano ba sa inyo ang gusto lumabas? Ano ba sa inyo ang gusto lumabas? Dito ang gate din ha? Dito ako. Kasi dapat wala rin makapasok doon. Tapos na po ang search. Tapos na po ang search. Gagawa sila ngayon ng eksena kasi huwag na papasukin. Kamuti ang mata nila, wala silang nakita. Pinuhin nyo yan. Court order kung gusto niya pumasok. Pinuhin nyo yan. Wow! Kailangan daw ng court order bago ka pumasok sa bahay mo. Ganun ho ba yun? Sa mga abogado, paki-comment nga ho dito sa baba. Pagka sinerban ka ng warrant o search warrant, pagka nakapasok na yung pulis, bago ka pumasok ulit sa pamamahay mo, kailangan mo pa ng court order. Ganun ho ba gumagana yung batas? Pinuhin nyo yan. Wala silang nakita. Wala silang nakita. Isang beses na. Pumasok dalawang beses yan. Wala nakita. Gagawa sila ng eksena kasi napahiya sila. Papasukin yan. Palabasin nyo kung gusto lumabas. Palabasin nyo. Huwag nyo papasukin. Mali na ho. Mali na yan. Mali na. Ito, Davao Media. Naging patas ko tayo.
Ilang alas 10 na po, mula po alas 5. Wala po sila nakita. Grabe, ginuluho nila yung Davao. Ginuluho ng administrasyon na to yung baluarte ng mga Duterte. Gusto kong pakita, alam nyo anong hinihintay nitong si Torre, lumaban yung mga KOJC member. Pagka lumaban ho, makakapagdeklara sila ng martial law, mapapasa ilalim sa kapangyarihan ng national government, yung Davao City. Yun ho talagang gusto nilang mangyari dito. Kaya ang dating parang ina-agitate nila, yung binubuisit ho nila yung mga miyembro ng KOJC. Napahiya po sila sa kanilang search. Lahat sinerch na. Ngayon gagawa po yung eksena. Please, record po lahat ng ginagawa nila. You know, Naging makikita ho natin sa mukha ng mga kapulisan na alam ho nila mali na yung ginagawa nila eh. Hindi lang ho sila makahindi kasi trabaho nila eh. Yan yung pinagkukuhanan nila ng pampakain sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero kung mali na ho, no? Tayuan ho ninyo, nanumpa ho kayo, napoprotektahan nyo sa bayan ng Pilipino. Hindi kayo nanumpa para itulak ang interes nitong administrasyon na to. protesta pagbabalita. Yung subukan na sipahin yung ating mga pulis. Walang sipa. Walang sipa. May namatay ako. May namatay sa amin. May namatay. Huwag subukan na sipahin ang ating mga pulis. Huwag po kayo magpapaawa. Paano sisipain? Ayaw nyo silang papasukin, bahay nila yan, Tore. At tanungin natin yung ating mga senador, tama pa ho ba to? Senator ba to? Senator Robin? Senate President, tama pa ho ba to? Mga abogado kayo dyan. Please lang. Kasama natin sa kasalukuyan si Attorney Harry Roque. Attorney, isang hindi magandang umaga. Ito, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin interview nila dito kay Spokes Harry. Ng tear gas. Yo. Lahat po yan ay labag sa rules of court na nagsasabi kung paano isi-serve ang mga warrants of arrest. Naintindihan ko naman po na pinapasok naman sila matapos ang mapayapang usapin. At ngayon ay parang hindi lang nila linusob ang KOJC compound, inoccupy pa nila. At parang wala na silang plano na umalis doon, no? Na walang legal na basihan. Kaya ang problema ko po, ako ay nasa Maynila, no? At bagamat weekend po, meron naman pong mga hukuman na tinalaga ng Korte Suprema na dapat bukas para mabigyan ng remedyo kaagad ang mga mamamayan na mga karapatan ay linalabag gaya ng paglabag ngayon sa karapatan ng KOJC bilang isang simbahan, ng SMNI bilang isang media outlet, at saka syempre yung eskwelahan na nasa loob ng mamamayan na magkaroon ng seguridad sa loob ng kanilang mga pag-aari ng mga lugar. Ito po ay labag sa malayang pananampalataya dahil habang okupado po ng mga pulis, hindi po pwedeng magsamba ang mga nananampalataya sa KOJC. At ito po ay illegal din dahil ito po ay labag sa karapatang mabuhay, lalong-lalo na nung isa na namatay na. No? Hindi ko po maintindihan bakit kinakailangan pang gumamit ng tear gas samantalang pinapasok naman po sila. Alam naman po natin ang KOJC, yan po ay mapayapang mga naniniwala sa Panginoon at wala po yung mga sandata para mag-resist kung gusto nilang lusubin. Pero ang punto, wala pong legal na basihan ang paglusob na yan. Wala pong legal na basihan ang pananatili ng mga kapulisan sa loob po ng KOJC. Wala pong legal na basihan kung sila po ngayon ay siya nang mananatili doon sa premises ng KOJC. No? So nananawagan po ako, gising ko lang po kasi talaga naman pong hindi tayo nakatulog habang tayo nakakulog. At ako nga ay nagising ng mga sangkatutak na text at mga media cards kung ano nangyayari dito sa KOJC. Hindi po natin po pwedeng payagan mangyari ito sa KOJC dahil kapag ito po ay pinayagan natin, lahat na po tayong mga mamamayan, mawawala yung seguridad na ginarantiya ng ating Bill of Rights. Sa mga natutuwa sa nangyayari na to sa KOJC, hindi nyo ho alam yung mga pinagagawa nyo. Yun lang masasabi natin dito. No? Ngayon sa KOJC kasi nakikisimpatsa kayo eh. Naririnig kayo ng administrasyon na parang okay lang itong ginagawa natin ah. Hindi napapansin itong mga lukulukong Pilipino, mga uto-utong Pilipino na linalabag na natin ang saligang batas.
enjoy na enjoy sila sa palabas. Gawin natin. Dagdagan pa natin. Ngayon, pagka dumating yung punto, sa inyo na gagawin itong ginagawa sa KOJC, doon kayo mag-iiyak. Kinakailangan po manindigan na tayo. Nananawagan ako sa sambayan ng Pilipino na wag po nating tanggapin ang ganitong lantarang paglabag sa karapatang pantao. Dahil kung papayagan po natin itong mangyari, baka tayo na po ang susunod na mga maging biktima. Kinakailangan po manindigan, kinakailangan maging maisog sa panahon nito. At ako po'y nananawagan talaga sa lahat na magkapit-bisig dahil hindi na lang po KOJC ang pinag-uusapan natin, hindi na lang po karapatan ng KOJC pinag-uusapan natin. Lahat na po ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino ay nakasalalay dito sa ating pagtutol sa illegal na paglusob at illegal na pag-o-occupy ng KOJC premises. Attorney, meron kasi silang tinayong advance command post sa loob ng compound. Ayan may tent. Meron din yung CCTV na nakakonect sa internet at may sariling power supply. Mukhang magtatagal sila dyan sa loob. Paano po natin makukumpel? Kasi di ba pag warrant of arrest or search warrant, hindi naman po sila obligado o may karapatan na manatili doon sa subject area. Paano po natin sila mapapalis dyan, attorney, in legal terms? Kinakailangan po dumulog na tayo sa korte kaagad. Dahil wala po talagang provision sa rules of court na nagsasabi na po pwede nilang i-occupy ang isang lugar na pinaghihinalaan kung nasaan nandun yung isang taong hinahanap para masilbihan ng alias warrant of arrest. Wala pong legal na basihan yan. That is unlawful invasion of property rights. So kinakailangan po talaga manindigan tayo dahil kapag pinayagan po natin yan, gaya ng aking sinabi, kung magagawa nila yan sa isang simbahan na napakadaming supporters, magagawa po nila yan kahit kanino. Attorney, mukhang walang takot si Torre. Mukhang backup talaga siya ng higher authorities o ng mga nakaupo dyan sa Malacanang. Dahil hanggang ngayon, hindi pa siya umaalis. May nasawi na kapatiran sa KOJC. Anong mga kaso, attorney, na pwede niyang kaharapin sa ombudsman? Well, napakadami po, Una-una, may pananagutan po sila sa pagkamatay. Hindi ko po alam kung anong detalye kung bakit namatay yung ating kasamahan dyan sa loob ng KOJC. Pero hindi po pwedeng mawala sila ng pananagutan dahil meron nga mga A1 sources na talagang lulusob ang kapulisan. Meron na bang balita kay Lorraine Badoy at kay Eric Celis kung sila po ay nandoon sa loob ng KOJC nung linusob po ang premises ng KOJC? Yes, attorney. Dahil ang plano po talaga namin nasaksihan nila sa loob. Nasaksihan nila yung mismo pag-atake. Nasa loob po sila ngayon, Attorney Harin, maraming kanina na speaking engagement din. Si Ka Eric sa labas ng KOJC compound. Andun si Ma'am Lorraine. At yung mga kasama natin sa Banateros na nagla-live stream. Imagine, from 4 a.m., mag-alas 11 na, tuloy pa rin sila, attorney. At hindi lang yun, merong mga traffic na cause dito sa kanilang operasyon dahil paralisado po ang isang lane ng Philippine-Japan Friendship Highway. Talagang minamasama nila, attorney, ang Davao City. Ito ba enough na para magdeklara sila ng martial law at hawakan po ang pamamahala ng syudad? Hindi ko po isasantabi ang possibility na yan dahil meron po, dahil alam niyo naman, nasa dugo ng mga Marcos magdeklara ng martial law. Pero ang mga nangyayari, martial law na rin po miski hindi pa nadideklara. Tignan niyo po yan, binaliwala na nila ang rules of court. Ang mensahe nila nang linusob nila ng ganitong karaming tao na kapulisan at nang inoccupy nila ang KOJC, wala kaming pakailam doon sa tinatawag niyong rules of court. Basta gagawa kami ng sarili naming rules at ipapatupad natin yan. Lantarang pagbabastos po yan sa ating judikatura na nagbigay po ng guidelines kung paano talaga dapat ma-serve ang alias writ of warrants of arrest. Kaya kasi kanina, actually, attorney, nung pinag-usapan talaga si Torre ng ating mga legal counsel na pwede mapayapa ang pagpasok o kinestyon pa nga yung warrant kasi isa lang yung hinahanap at sakop lahat ng sila pastor at iba pang mga co-accused sa pero isa lang yung pinakita na warrant of